and it was put to his account as righteousness. Mga kapatid, one practice of righteousness is to build people through obedience by faith. It is one key that can move God so as to get His blessings. Gusto ko sana ipapansin sa inyo, hindi nyo ba nahahalata yung mga leaders, yung mga Kristiyano na maraming nadadala sa Panginoon, hindi nyo ba napapansin, hindi sila pinababayaan ng Panginoon? Alam mo, ito pansin natin mas malaki ang charge mo, mas malaki ang charge, yung namumuno doon, mas pinagpapala ng Panginoon. Amen? Kasi meron siyang sa loob, meron siyang puso na mag-akay ng kaluluwa sa Panginoon, may maliligtas. Hindi ba napapansin yan? Pero yung mga church na kakauti, kakawag-kawag, parang walang pagpapala yung mga pastor doon, saka yung leader doon. Kasi kulang ang puso niya sa pagdadala ng kaluluwa sa Panginoon. Kaya sabi, ang Panginoon, ang pattern ng Panginoon, multitude, inumpisa niya yan kay Adam. Multiply. Sabi niya, be fruitful and multiply. Inumpisa na sa multitude. Nang sinabi niya kay Abraham, I will make you the father of nations. Multitude na naman. Nang sinabi niya sa mga apostles, go to the ends of the earth and preach the gospel. Make disciples. Multitude na naman. Kaya kung gusto mo na ikaw ay pagpalain ng Diyos na mainam, yung tunay na pagpapala, kailangan nasa isip mo multitude. Hindi mo isipin yung ako lang ang ligtas. Ako lang ang nasa Panginoon. Hindi dapat yun, kakansilin ka ng Panginoon. Kumbaga sa 9, napulot mo, naputata ka, napulot ka ng sobra, nabokya ka pa. Sino nakakaintindi nun? Ha? Alam mo dati nung hindi pa ako Christian, 9, ano ba isa? 21, ano ba isa? Ha? Sabi na ikaw ay pagpalain, nabubutata ka pa. Yun ang ibig mong sabihin. Kaya multitude, hindi mo isipin ikaw lang as nagsosolong Kristiyano. Amen? So tingnan mo ulit yung sinya mo walang naman. Mukha na kinakausap yung mga yung mga nakaupo na walang katabi ha. Okay, so sabi nga, build people through obedience by faith. Hallelujah. Amen. Praise God. One practice of righteousness is to what? Build people. Build people through obedience by faith. It is one key that can move God so as to get His blessings. Sabi nga sa'yo, gusto mo pagpalain ka? Sige. Ganito ang kanya ang gawin mo. And because of this righteousness through faith, God moved to bless Abraham. Ano ba ang sabi? Ano ba ang sabi? Righteousness is a key. You have to be righteous by faith. In obedience to God, by faith, kailangan andun ang righteousness mo. Ang isa sa righteousness, maraming righteousness. Sa kilos mo, sa salita mo, sa mga ginagawa mo, sa plano mo, sa mga application mo. But one key, one righteousness, and one key that will bring you to top, or that God will bless you more and more, is to build people. Kailangan meron kang isa na isama mo sa Panginoon. Kinabukasan, 2 na sila. Kinabukasan, 3 na sila. Kasi nga, sabi ko sa inyo, ang Panginoon, ang paterno niya para sa iyo, mula pa kay Adan, hanggang sa kahuli-hulihan, ang pattern ng Panginoon, ang gusto niya, may kasama ka sa Panginoon. Hindi ka nag-iisa, may kasama ka. Kaya nga, itong sinasabi ko sa inyo, magmula kay Adan, kay Abraham, kay
naging multitude si Noah. Pagdating sa ating Panginoong Jesus, mga disipulo, inutusan niya, go to the ends of the earth and make them disciples. Preach my gospel. Kaya ikaw, ano sinasabi sa iyo ng Panginoon? Kapag wala ka naririnig sa Panginoon na ganitong utos, o wala kang conviction sa Panginoon na magdala ka ng kaluluwa, kailangan pag-aralan mo sarili mo. Bakit hindi ka niya dinidil para dito? Kailangan nakakatanggap ka ng diling ng Panginoon. Nararamdaman mo ang Panginoon, nararamdaman mo siya na kinakausap ka, na anak, huwag naman manatiling ikaw lang. Kailangan may kasama ka, may maisama ka sa aking pubasa. Amen. Nakunuban po natin. Ang sabi po ng ating Ama, and I will make between me and you and your seed an eternal agreement. Gagawin ko sa iyo at sa iyong mga binhi, sa iyong mga descendants, ang walang katapusang agreement, kasunduan, na ako ay magiging Diyos sa iyo, to be a God to you and to your seed after you. And to you and to your seed after you, I will give the land in which you are living, all the land of Canaan, for an eternal heritage, and I will be their God. To have faith and to practice your faith is righteousness. To have faith and to practice your faith is righteousness. To draw people to God in obedience by faith is righteousness. Again, to draw people to God in obedience. Dahil sa pagsunod mo sa Panginoon, alam mo, plano ng Diyos sa iyo. Dahil sa pagsunod mo sa Kanya, nagdadala nga ang kaluluwa sa kaligtasan by faith. Hindi pwedeng sabihin, hindi ko kaya ito, hindi ako papaniwalaan ito. Kasi nung sa linggo, nakita niya, ako, nagbabatak ako eh. Tapos ngayon, dadalhin ko siya sa Panginoon. By faith, kasi binalo ka na, hindi ka na nagbabatak eh. Di ba? Hindi ka na nagbabatak ngayon. Sino rito nagbabatak pa? Sino? Ha? Oh. Wala na, naghihila na lang, naghihila. Hindi na nagbabatak. Hindi ba, paano maniniwala sa aking pastor ito, nadadalhin ko siya sa Panginoon, eh ako eh, bistado niya na ako ay user. Oh. Kaya huwag na kayong user, no? O sino dito user? May user pa ba dito? Wala na? Wala na? O using, meron? Wala rin. Okay naman. Para maniwala na sa inyo. Ngayon, by faith, walang imposible. Basta para sa kapurihan ng Panginoon, kaya mo siya dalhin sa Panginoon. Ganun talaga, by faith. Eh si Abraham, sabi ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa piling ng iyong pamilya. Umalis ka sa piling ng iyong ama. Umalis ka sa iyong tahanan. Umalis ka sa iyong tahanan. At dadalhin kita sa lugar na aking paglalagyan sa iyo. Isipin mo yun. So, si Abraham, mataas ang kanyang faith, at siya ay puno-puno ng obedience by faith. Sumunod siya na hindi niya alam kung ano ang kahinatan niya noon. Pero sumunod siya. Anong ginawa sa kanya ng Diyos? And I will make you Father of many nations. Ibig sabihin, dakila, pinadakila siya ng Panginoon. No? Ano ba? Naunawaan ba natin? Sigurado. Okay. Ano ang sinasabi sa Genesis 17? 17, verse 6, and I will make nations of thee. Sabi ng Panginoon kay Abraham, sumunod ka sa akin, Abraham, and I will make nations, your nations, and I will make you father of nations. Ano ang sabi ng Panginoon kay Adan? Genesis chapter 1 verse 28. Anong sabi ng Panginoon kay Adan? Kay Adan ang sabi niya? Genesis 1:28. Be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it. Ano ang sabi ng ating Panginoong Hesus
sa John chapter 3 verse 17. But that the world through Him might be saved. World, ha? World. Ang sanlibutan, mundo, multitude na naman yan. That the world through Him might be saved. Nakikita nyo yung pattern no, ng Panginoon sa pagpapala. At sino-sino yung mga sinabihan na yun? Si Adan, pinagpala. Ilang taon si Adan bago namatay? Less 1,000 years. Pero isipin mo, mabuhay ka ng less 1,000 years, 900 plus. 900 plus. Si Abraham nabuhay 175 years. 175 years. Pero mapapansin nyo, bago nagpatuloy si Abraham sa gawain sa Panginoon upang maipakita niya ang kanyang pagsunod, siya muna ay tinuli. Ibig sabihin sa atin, we should be circumcised in spirit. Si Adan, tinuli siya. Pero, ang edad niya no, 99 years na. Siya sinircumcised, no? Yung pagsisircumcised, by flesh. Diba? Kayo mga lalaki, naranasan nyo na yung sinircumcised kayo. Meron pa ba rin itong hindi? Kakahiya naman kayo. Dapat nga, 8 years old pa lang eh. Circumcised na. Pero para pakita, sabi ng Panginoon, ito mahalaga sa akin to, circumcision. Noong panahon ni Adan, ni Abraham, kasi nag-umpisa doon, ang pakikipag-deal ng Panginoon sa tao kay Abraham, bago lahat, ma-circumcise ka muna. So yung pag-circumcise sa kanya by flesh, yung tinuli siya, ay ito ay significance na kailangan, ang ibig sabihin nito, di ba, noong panahon ni Abraham, ang pag-circumcise na pinuputol. Yung skin lang, yung skin, pinuputol yung dulo. So, masisircumcise niya. Ito ay simbolo ng masisircumcise ka by heart. Kaya ang ibig sabihin ng Panginoon, bago ka makapag-umpisa sa gawain, kailangan ikaw ay putol na. Tuli na o circumcise na by spirit. Ibig sabihin, yung mga dati mong agiw-agiw sa katawan, yung mga agiw-agiw mo, yung mga kung ano-ano, mga burloloy mo ng katumihan o kasalanan, dapat pinutol na yon, circumcise na yon, tinuli na yon. Sapagkat ang sinasabi, circumcise in spirit, siya yung kinakasihan ng banal na espiritu at ang kanyang ministeryo, ang kanyang gawain at ang kanyang mga lakad ay pinagpapala ng Panginoon. Amen? So hindi naman pwede yung circumcision sa lalaki lang o sa by flesh lang. Paano masisircumcise yung mga babae? Kung by flesh lang ang circumcision. Kasi si Abraham nga, yung unang isa sa mga kinastigo ng Panginoon, ginawa niya sa kanya yung simbolo na yon. So ngayon, lahat na sinisircumcise, babae man o lalaki. Kasi ang circumcision na yon ay by spirit. Ang ibig sabihin, nang na-circumcise ka, nabago ka na. Talagang ikaw ay naging anak na ng Diyos, ikaw ay Kristiyano na. Wala na yung mga dati mo. Wala na yung mga dating kalokohan mo, yung mga dating ugali mo, na ikaw ay mayabang, barumbado, sinungaling, sismoso, ingitero, seloso. Wala na yun. Pinutol na nga yun eh. Ang sinircumcise ka na, pinutol na lahat yung mga agiw-agiw mo sa katawan. At ikaw ay ginawa ng bagong tao. Nang nakilala mo ang Panginoong Jesus, ang sabi, ang dati ay lumipas na at ikaw ngayon ay nakaharap na sa bagong tao. Binago ka na ng Panginoon. Amen. Naunawaan mo ba natin? So, pinapakita talaga rito ang paterno ng Panginoon. Sabi niya, ang isang susi ng katagumpayan niya ay yung hindi mo isipin na ikaw lamang ang nasa Panginoon. Hindi yung ikaw lang ang ligtas. Kailangan may kasama ka o may isinama ka o may pinala ka sa kanyang ubasan. That is the pattern. Pero sinasabi nga sa inyo, magagawa mo lamang yan pag ikaw ay circumcised in the spirit na. Hindi ka kasi makakakuha ng anointing. Hindi mo makukuha yan kung hindi ka circumcised by heart
and by Spirit. So kailangan dito ang tunay na pagpapasakop mo sa Panginoon. Amen? So, ulitin ko, hindi nyo ba napapansin? Yung mga silang dito na magdala ng maraming kaluluwa sa Panginoon, ang ganda ng buhay nila, ang ganda ng kanilang katayuan, sila ay matagumpay sa buhay kasi nakikita sila ng Panginoon na siya ay sumusunod sa aking nais, siya ay sumusunod sa aking niutos sa Kanya, siya ay obedient, siya ay mayroong faith, siya ay aking pagpapalain. Amen? Amen ba? Okay, obedience is a key. Susi, pagsunod. Narinig mo sinabi ng Panginoon sa iyo ngayon, ang susi, para ikaw ay maging matagumpay sa buhay, ikaw ay sumunod. Because thou hast obeyed my voice, ang sabi niya kay Abraham, sapagkat sinunod mo ang aking tinig. Genesis chapter 22 verse 18, ikaw ay pagpapalain ko, at ang iyong mga binhi, ang iyong mga descendants, ay nasa lahat ng bansa at sila ay pagpapalain sa lahat ng lupalop ng daigdig. Amen? So dito makikita natin, to have obedience is righteousness. Ang pagsunod mo sa Panginoon ay isang uri o isang righteousness. Pagsunod niya, righteousness. And laging pinipilit ito ng Biblia at ng Panginoon, it is being insisted in God's words, the essentiality of these two characters in a person, faith and obedience, before any blessings from God can be attained. Faith and obedience. Pastor, hindi ko talaga ma-share yung gospel o yung balita ng kaligtasan sa boss ko, nahihiya ako, baka masisante ako Minsan, tough test nga no? Tawag. Minsan hindi mo na gagawin kasi natatakot ka baka ikaw ay sisantihin. Bakit mo naman susugurin ng basta-basta? Siyempre, tatahimik ka naman. Be wise as a servant, sabi ng Panginoon. Sa iyong pag-minister, kailangan maging matalino ka. Katulad ng talino ng ahas, kaya hindi siya nahuhuli, siya yung lagi nakakahuli ng kanyang prey. No? Ibig sabihin, kung hindi mo, hindi mo kaya ngayon, medyo tumahimik ka. Pero pag dumating ng pagkakataon, na-close ka na sa kanya at siya nakikinig na rin naman sa'yo kahit pa paano, that's the time na mag-share ka. Pero bakit mo pupunteriyahin yung amo mo, hihintayin mo muna siya na siya ang dadali mo sa Panginoon? Dami pang ibang kaluluwa naghihintay. Bakit wala ka bang kapitbahay? Ito yung muna unahin mo. Wala ka bang kaibigan? Ito yung muna unahin mo. Wala ka bang nanay? Wala ka bang tatay? Hirap sa atin, mga bata, wala tayong alam sa ating mga tatay, kundi humingi. Nanay, hingi dito, hingi doon. Pero dapat, ang pinakamagandang regalo na pwede niyong ihandog sa kanila ay madala sila sa kaligtasan, madala sila sa ubasan ng Panginoon, sapagkat sila, katulad mo, kung ikaw ay maninirahan sa kaharian ng Panginoon, sila man ay dapat din manirahan sa kaharian ng Panginoon. Amen! Amen! Hallelujah! Sinabi ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong lupain. Diba? At ikaw ay aking pagpapalain at pananakilain ko ang iyong pangalan. At pagpapalain ko ang mga magpapala sa iyo. Naku naman, kita mo, matikit ka lang doon sa pinagpapala ng Diyos, pati ikaw mahahawahan ng pagpapala. Amen? Kaya ako, pag alam ko anointed, o talagang manakita ko sa kanya. Matikit lang yung siko ko sa tagiliran niya, okay na yun. Totoo yan. Alam mo, nung ako ay hindi pa nga pastor noon, may dumating na mga misyonaryo mula sa Amerika at sila ay nag-preach. Nakita ko yung isa, very anointed siya. Kaya nung siya ay umupo na sa harapan, kasi yung mga ganyan, VIP, sa harapan umuupo Kaya ako hindi pa pastor noon. Christian pa lang ako, katulad ng mga batang ito na bago-bago pa. No? Sabi ko, ang ganda niya mag-preach, tinatagapan ako. Kaya ginawa ko, lumapit ako sa kanya, pag upo niya, nagtaka sila, bakit nakahasa ko lumapit doon kaya mga VIP na upo sa harapan Sa loob ko, walang VIP sa Panginoon. Umupo ako sa likod niya.
At ang pagtayo niya, hindi na sila doon sa harapan, at sila ay mag-bless na, mag-anoint. Lumapit ako sa kanya. Sir, will you please anoint me? Na-anoint po ako sa inyo. I was so blessed by your words. Anoint me. Anoint naman niya ako. Siguro sabi, tapang dito ba? Inanoint niya ako. At doon, nararamdaman ko yung gumagaan ng katawan ko, parang yung babaksak ka. Ganun. Doon na ako lagi. Kasi alam mo, sabi ng Panginoon, pagpapalain mo ang mga magpapala sa iyo. Diba? Kaya binibless ko siya, pagpalain po kayo. Sir, may the Lord bless you more and more. Kaya binibless ko siya. Pagpapalain ko ang magpapala sa mga anointed men and women of God. Yan ang gagawin niyo. Hindi yung kinakalaban ninyo, pastor nyo. Sa ibang church, yung pastor kinakalaban eh. Meron ng ibang Kristiyano, dadating niya sa ibang church. Nagpapakita ng galing yan. Pero pagdating na araw, kakalabanin yung pastor. Kaya nasusumpa eh. Eh dapat, ang mga anointed man of God, o kung hindi man siya anointed, basta siya yung pastor, o leader ng isang church, o leader ng mga church, be-bless mo siya. Kasi sabi ng Panginoon, sa mga lingkod ko, o ang lingkod ko, katulad ni Abraham, ang magpapala sa iyo, pagpapalain ko din. At ang susumpa sa iyo, ang mag-curse sa iyo, him, I will curse. Susumpain ko ang mga susumpa sa iyo. Kaya sabi sa ng Panginoon do not touch my anointed. Kailangan makikinig ka sa mga anointed ng Panginoon. Amen? Praise God. Hallelujah. Noon, panahon na yung kinikwento ko sa inyo, yung panahon na taghirap ako, taghirap. Mahirap talaga. Para makapunta ako sa gawain, yung pamasahe ko, ipangungutang ko yan. Uutang ako para makapunta sa mga gawain, ganun. Pero nagbunga. At nakaranas ako ng pagpapala din ng Panginoon sa aking buhay. Amen? Alam ko, dito sa inyo, marami ng pinagpala. Marami ng pinagpapala. Pero, ang Panginoon, walang limit sa pagpapala. Kontento na ba kayo sa mga pagpapala na tatanggap nyo sa Panginoon? Kung kontento kayo, sige, bahala kayo sa buhay ninyo. Pero kung you want more blessing, kasi dapat ang blessing, tuloy-tuloy yan, walang paghinto yan. So, kung gusto nyo pa na kayo ay pagpalain ng Panginoon, anong sabi niya? By faith and obedience, serve, preach the good news, and bring souls to me. Bring souls to the kingdom, to the vineyard of the Lord. Kaya ano sabi? At yumaon si Abraham. It denotes full obedience. Hindi alam na Abraham, iwanan ko yung aking pamilya, aking tatay, nanay, kapatid. Iwanan ko ang aming tahanan. Eh, paano ako kakain dito? Paano ako saan matutulog? Hindi inisip ni Abraham yon. Ang ginawa ni Abraham, at yumaon si Abraham. At ayon sa sinalita sa kanya ng Panginoon. Genesis chapter 12, verse 1 to 3. So, Abraham obeyed. Abraham obeyed. God wants Abraham to build his new zone. Get out of your comfort zones and bring and build another zone where I am there. Ano yung new zone na yun? Sa inyo, yan sila sabi ng Panginoon. Ilang taon ka na, anak? Bata pa po ako. Ilang taon ka na nga eh? Sabi ni Lord, bata pa nga po. Ilang taon ka na? 17 po. 17. Masarap ang buhay pa ng 17? Nasa piling ka ng iyong pamilya, kain tulog ka, hindi ka nagtatrabaho, hindi ng allowance, hindi ng pang-load, hindi ng bagong cellphone, kaya sarap ang buhay, opo. Ilang taon ka na? 17 po. Umalis ka na sa comfort zone. Gusto mo pagpalain kita by your own, na hindi ka na kailangan magdepende sa magulang mo, kailangan ikaw mismo makakatanggap ng pagpapala sa akin. Yan ang sinabi niya kay Abraham. Get out. Get out of your old zone and build your new zone kung saan nandoon ako. And God
will enlarge it. And I will enlarge it. Ang ibig sabihin lang dito, it is not literally sa ating buhay na iiwanan mo na ang pamilya mo, hindi. Ibig sabihin, kung dating lagi kang nandoon, puro ka lang naka-couch potato sa inyo, wala ka bang ginagawa, ibig sabihin ng Panginoon, mag-isip ka naman, ikaw ay kapaki-pakinabang. Umalis ka na riyan, mag-isip ka ng gagawin mo para sa akin. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon doon. So, ang pinaka-pakinabang na pwede mo magawa sa Panginoon na, ayaw magdala ka, you build people. Magdala ka ng kaluluwa sa Panginoon at ikaw ay pagpapalaya. Ito ay susi ng pagpapala. Amen? Maniwala ka. Yan ay naranasan na eh. It's proven. At ito hindi invento. So Abraham obeyed. You will obey also. You build your new zone. Build your zone. Build people. Alam mo, maganda yung ikaw ay maging leader ng isang sambahan. Pero paano ka magiging leader ng isang sambahan, lalo na sa sambahan na ito? Paano ka magiging leader kung nag-iisa ka lang? Sino ang paglilideran mo? O, makikilider ka doon sa ibang may grupo. O, pwede ako makilider sa'yo? Hindi, kailangan meron kang people. You have to build your people. You have to build people. And from there, dadami yan. Who knows, next year, dumami kayo ng 50. This church will ordain you as a pastor of that group. Gusto mo maging pastor? Dito sa ating sambahan, ang patakaran dito, may group, meron ka ng group, no? Para cell church na yun, cell group na yun. Kapag yan ay nag-reach ng mga 50, 60, or 80, sino leader niya? Sino? Di ba ikaw? And so, for God to anoint you more, anong gagawin ng pastor? Para pagpalay ka ng Panginoon lalo at lalo kang i-anoint at lalo ka magkaroon ng kapangyarihan, kailangan ikaw ay magpastor. And so, this pastor, i-ordain ko naman siya so that he will receive the anointing. Kailangan ng anointing eh. And then after that, mayroon ka ng church. Nakikita mo, ibang klase. Ibang klase magpala ang Panginoon. Hindi magpapala ang Panginoon sa mga Kristiyano walang ginagawa. Wala. Eh bakit pastor, nananalangin ako eh? Eh kahit na demonyo, nananalangin din eh. O diba, nang dumating si Jesus, sabi ng demonyo, Jesus, wag mo muna kami. Diba? Panalangin yun eh. Jesus, wag mo kami patayin. Kung pwede, ilagay mo na lang kami doon sa mga baboy na yun. Diba? Sabi ng demonyo, nakipag-usap sa Panginoon at may hinihiling siya, eh di nananalangin siya. Kaya hindi mo po sa akin ipagmalaki na, nananalangin naman ako pastor eh. Kahit nga demonyo ka ako, nananalangin din. Ano pa, may pagmamatay mo? Ano pa ang ginawa mong kakaiba? Eh pastor ako'y nagpupuri eh. Bakit demonyo nagpupuri din ng araw eh. Nang siya Lucifer pa lang, akin pa siya no? Oh, pero naging demonyo siya. Hindi ko mo nagpupuri ka eh. May garantya ka na. Ha? Sabi ko sa inyo, nung si Satanas ay Lucifer pala, kasi before he became Satan, he was Lucifer. Why Lucifer? Because that was his name when he was an angel of God. But when he became an angel of darkness, his name became Satan. So nung siya si Lucifer pala, siya yung pinakamagaling sa mga awitan, matalino. Kaya yung mga rock song, yung mga wala ka maintindihan. Tinaganong mga suuti, nagkatiusok ng ice cream, tinusok ng... Ano ba yung kantang yun? Nakinig ko nun? Minatiyo. Puso. Ay, mga rock song na yan, alam mo, influensya natin ni Satanas yan eh, kasi si Satanas ang pinakamagaling na leader ng awitan sa langit. Si Lucifer din ang pinakamagandang anghel. Siya rin ang pinakamaliwanag na anghel. Kaya nagkaroon siya ng pagmamalaki. Na dapat ako sambahin din. Yun ang hindi pwede. Doon nagkaroon ng kaguluhan. Nang pinipilit niya siya, dapat sambahin din. Kita mo? Nagkaroon pa ng pride. So, pastor ako'y maawit naman sa Panginoon. Eh, si Lucifer na, leader pa siya ng awitan sa Panginoon. Eh. Hindi mo rin pwede sa pagmalaki yung mga ganun-ganon. Kasi ginagawa rin ang kaaway yan eh. Pero never na si Satanas ay nagdala ng kaluluwa sa Panginoon. Never.
Ang ginagawa ni Satanas, nasa Panginoon ka na, hahatakin ka pa, palayo sa Panginoon. Ganon ang ginagawa ni Satanas. Ikaw, hindi ka ganon. Kaya sabi nga, kawawa ka kung ikaw ay nakakatisod ng iyong kapwa Kristiyano. Mabuti pa sa iyo, mamatay na. Sabi ng Panginoon, mabuti pa sa iyo, pitinan ka ng batong giling sa iyong leeg at ihulog ka sa dagat. Ibig sabihin, buti pa mamatay ka na. Kung ikaw may isang Kristiyano, naglilingkod sa Panginoon, tinisod mo. Tinisod mo dahil may nakita masamang ugali sa iyo at siya'y natisod. Sabi ng Panginoon, buti pa mamatay ka na. Kaya si Satanas, mamatay na yan. Malapit na, lalagay na siya sa impyerno. Ibig sabihin, mamamatay na existence niya dito sa lupa at siya'y dadali na sa impyerno. Sabi ko sa inyo, never si Satanas nagdala ng kaluluwa sa Panginoon, di ba? At yan ang gagawin mo. Yung hindi kaya mo piyahin ni Satanas. Magdala ka ng kaluluwa sa Panginoon. Sapagkat yan ang kautos-utusan ng Panginoong Jesus. Nang siya'y nabuhay na muli, on the third day, na siya'y namatay at siya'y nabuhay na muli, ang kapiling niya ang kanyang mga alagad, isa lang ang sinabi niya. Hindi na siya nag-utos ng kung ano-ano. Hindi na niya sinabi kay Pedro, magpakabuti ka. Ikaw, John, magpakabait ka. Ikaw, Andrew, magpakaganito. Wala na. Ikaw, Peter, susunod ka sa mga pinag-uutos o mga tinuro sa iyo. Wala na siyang sinabi noon. On the third day, nang siya ay nabuhay na muli, bago siya dumating sa piling, bumalik sa piling ng Ama, isa lang ang sinabi niya. Yung isang bagay na hindi pwedeng gayahin ng demonyo. Yung ano sabi niya? Magdala kayo ng kaluluwa sa akin. Sa akin kaharian. Yun lang. Kaya yan ang pinakamahalaga. You want God to bless you just like Abraham? You want God to bless you like the great people of God in the Bible? Bring souls to God. In obedience, by faith, gawin mo yan. Magdala ka ng kaluluwa sa Panginoon. Kaya yumaon si Abraham, full obedience, at siya ay pinagpala ng Panginoon. Your new song is building people for God. Get thee out of thy country unto a land that I will show you. Sabi niya kay Abraham. Ito ay konektado sa sinasabi ng Panginoong Jesus. Go ye into all the world, to every creature. Konektado, di ba? Konektado. Si Abraham, pinapupunta siya because the Lord is preparing him for a multitude nations, multitude of people, of nations. Hinihanda siya. Ngayon, ganoon din naman ang Panginoong Isus, sumayo kayo, ibalita nyo, balita ng kaligtasan, hinihanda rin tayo ng Panginoon sa multitude. Amen? So, these verses denotes of one's withdrawing from his comfort zone. Ano, mga kapatid? Comfort zone yan. Comfort zone. Hindi pwede na tayo ay laging nasa comfort zone. Sino rito yung mga nasa comfort zone lagi? Yung laging gusto yung walang kahirap-hirap, gusto laging yung laging magaan lahat para sa kanila. Comfort zone. Sa paglilingkod sa Panginoon, walang comfort zone. Kailangan magsakripisyo ka. Withdraw. Withdraw. Kailangan withdraw. Withdraw ka. Alis ka dyan. Hindi na pwede yung mga dati na papetik-petik tayo, ano? Kasi gusto natin ng pagpapala, Withdraw from what? From what? From comfort zones. Naku, yung kapitbahay ko, yung bago kong kakilala doon, mukhang walang-wala sa Panginoon. Pupuntahan mo kaya at share mo ng salita at taling ko doon sa aming church para mapaliwanagan ng mga salita ng Diyos. Ang problema, wala akong pamasahe. Eh bakit? Sabi mo, kapitbahay mo. Oo, kapitbahay ko, pero sa kabilang street. Lakarin mo! Mahirap maglakad eh. Comfort zone ka na naman, comfort zone na naman ang gusto mo eh. Pupuntahan ko ang tiyahin ko, babaginan ko ng salita ng Diyos. Okay lang naman, may pamasahe ako. Pupuntahan ko siya. Kaya lang, nagugutom ako eh, hindi pa ako kumakain.
Pwede ba kumain muna ako? Comfort zone na naman. Puntahan mo. Doon ka na kumain sa tiyahin mo. Hindi, walang pagkain yun eh. Mahirap nga yun eh. Sige, basta bahala ang Diyos sa'yo. Si Abraham man, hindi niya alam kung anong mangyayari sa kanya. Sumunod siya eh. Pero pinagpala siya. Anong malay mo? Pagdating mo doon sa tatiyahin mo, pabihira, may birthday party pala doon. Ang handa eh, lechon, patatim, crispy pata, mga adobo, mga pinupong manok, pinatayong manok, pinahigang manok, pinatagilid na manok, lahat ng klase ng manok. O, hindi solve mong gutom mo. Anong malay mo? Tapos nasira mo pa yung tiya mo, naligtas pa. At pag dahil nga na-bless ang tiya mo, ano sabi ng tiya mo? Ganoy! Oh, bahala ka. Oh, pasensya ka na rito. Sige, papi-bless na bless sa sinabi mo. Meron palang kaligtasan, hindi ko alam. Ay, salamat naman. Oh, no, bahala ka na dyan sa 1,000. Ang mali mo, nangyayari yan. Di ba? At hindi lang yun. Hindi 1,000, wala yun. Small time yun eh. Ang maganda doon kung paano ka papapalain ng Panginoon sa buhay mo. Kasi tumubo na sa puso mo yung ikaw ay nagdadala ng kaluluwa sa Panginoon. Amen! Hallelujah! Hallelujah! I will make you fishers of men. Kita mo? Talagang ikting na ikting ang Panginoong Jesus na ikaw ay gawin na soul grower to the kingdom of God. I will make you fishers of men. Matthew chapter 4, verse 19. Matthew chapter 4. Susulat na lang dito. Matthew 4. Yan. I will make you fishers of men. Yan ang sabi ng Panginoon. And I will make you a great nation. Ha? Sabi. When you bring people to God, remember this. When you bring people to God, you are bringing a charge to Him. Kaya nga hindi ka sanay doon sa isa na lang, Pastor, meron po akong dalang kaluluwa. Ako, tuwa Panginoon nun. Alam mo, sabi, isang kaluluwa lang, madala mo sa Panginoon, naglulundagan libo-libong anghel sa kalangitan. Pero ang Panginoon, sabi niya, multitude eh. Grupo, marami. Alam mo, nagdala ka nung buwan na to, nung susunod na buwan, nagdala ka ulit, 12 buwan, isang taon, 12 na dala mo. People na yun. You already built people for the glory of God. So when you bring people to God, you are bringing a charge to Him. Sambahan ang dinadala mo sa Panginoon. And you are bringing your zone, your new zone, your new life, your territory to God. Parang iniaalay mo na sa Diyos ang iyong buhay. Panginoon, pinaghirapan ko po ito. Ito yung mga pinuntahan ko, kahit ako'y gutom. Nagpunta na ako sa bahay nila, nag-share ako ng dalang-share para maligtas sila. Hindi nga lang ako, Panginoon, pinabirienda, kahit na 4 kilo, hindi ako pinabirienda. Pero okay lang yun, Panginoon, para sa iyo naman yun. And now, Lord, I'm bringing them to you. I believe this group of people, I believe, is a church. They are my territory, they are my zone. Kung dati, ang teritoryo ko, kayamanan, ang teritoryo ko ay yung isang lugar, ang teritoryo ko ay yung lugar na kung saan ako ay sikat, ngayon hindi na. Ang teritoryo ko ay ang mga kaluluwa na dinadala ko po sa iyo, sapagkat yan ang iniuutos mo. Hallelujah! Ano sabi niya? I will bless you. I will bless you. I will make your name great, and you shall be a blessing. Ang sabi ng Panginoon, you will be a blessing. Dati ikaw lang yung laging bine-bless. Dati ikaw yung laging binibigyan ng pera. Dati ikaw yung pinapautang. Dati ikaw yung pinag-pray. Ngayon hindi na. Ikaw na yung blessing. Ikaw na yung nagbibigay ng pera. Ikaw na yung nagpapautang. Ikaw na yung nagpe-pray, ikaw na yung nag-aalok ng merienda, ikaw na yung nag-aalok ng pagkain, because you are now a blessing
to your friend. Not like before. Ikaw lang yung umaasa. Ngayon, ikaw na ang inaasa. Amen? Hallelujah! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise! Amen! Palakpakan natin ang ating Diyos. Sabi ng Panginoon Jesus, I died for you. Ano ba naman yung ikaw ay magligtas, magdala ng kaluluwa sa kaligtasan. Panginoon, marami pong salamat. So umagang ito na ipahayag ang iyong kalooban. Nawa ito po ay magmanifesto sa amin lahat. Ang maging matibay sa aming puso ayon sa ikakatuto namin sa magandang at matagumpay na buhay. Salamat po, Ama. Pagpalain po ang iyong mga anak. Pagpalain po kami lahat na nandito ngayon at ang mga kapatid namin nasa tahanan nila. Pagpalain mo po, and Lord, we bless you too. We bless you too, O Lord God. Maraming salamat sa pangalan ng Panginoong Jesus.